Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag, tiniyak na tutulungan ang mga apektado ng fish kill sa Metro Gabu. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Sinigurado ni Lawag City Agriculturist Engineer Sheila Opelac nga matulungan dagiti 22 nga mangalap ang apektaran iti fish kill iti Metro Gabo iti syudad ti Lawag. Imo na ti dati kinumpirmar ni Opelac nga garup 1,000 naging gana 2,000 na kilo ti tilapia ti apektado iti nasao nga fish kill. Romromwar nga adat simrek adanom apgad iti mismo nga pagkulungan dagiti tilapia ket ditoy ti makagapo nga pimusay dagitoy. Gapoy ti datoy dagos nga inikan ti lokal a gobyerno iti cash assistance dagiti nasao nga mangalap tapno adati pangrugyanan manen manipod kadetoy nga insidente in balakad ni Opelac kadagiti mangalapa nga no kastoy a panawon ket nasken nga dagiti breed iti tilapia nga agbyag iti danom apgad wenno ti istakda ket malaga wenno bangos nga isu ti kapintasan kadagitoy a panawon. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Alamin naman natin ang balita mula sa Tuguegarao, lalo pang pagpapalakas sa coffee at cacao industries. Sa lalawigan ng Quirino, tinututukan ng provincial government at Department of Trade and Industry. Narito ang buong balita na ihahatid naman sa atin ni April Racho. May kagkaguman iti panagpapigsa iti industriya ti kape ken kakao iti probinsya ti Quirino. Naangay ti Coffee and Cacao Industry Meeting iti panangidaulo ti Department of Trade and Industry wenno DTI ken provincial government. Kaspaset ti addang ket naysayang ti comprehensive action planning session na kadaytoy ket napagsasaritaan dagiti kasapulan ken karit asang sangwon dagiti coffee and cacao stakeholders. Iti nasawa a meeting ket nagtulagan dagiti dimmaray ti panangreorganisa iti Provincial Coffee and Cacao Council nga idauluan ni Governor Dakila Carlo Cua. Sigun iti DTI dakkel ti akam ti konseho iti panangigaed ang mapapigsa ken nagtultuloy latta ti local cacao and coffee industries akadaytoy ket naikarimot dagiti naduma-duma nga stakeholders para iti panagrang-ay ti industriya ken tapno mapasaya at ti agri-supply chain dagitoy a produkto. Karaman pay iti nasao a panaguummong ti TESDA Quirino Provincial Agriculturist ken dagiti panakabagi dagiti naduma-duma nga ahensya agraman dagiti coffee and cacao farmers, traders, processors ken coffee shop owners. Manipud Tuguegarao City dahiti na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region o CAR nakapagtala ng 88.9 million pesos na halaga ng danyo sa mais at palay sa rehiyon dahil sa El Nino. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jong Munar. Nakailistan ti Department of Agriculture Regional Field Office Cordillera iti 88.8 milyon na pesos nga danyos iti agrikultura partikular ti produkto mais ken pagay gapo iti mapaspasaran nga El Nino ditoy Cordillera. Sigon ken ni DACA Regional Technical Director for Operations sa Danilo Dagio abase sa kaudyan monitoring iti departamento iti probinsya ti Ifugao partikular ti Ili ti Aguinaldo ken Lamot iti nakailista ti nakarong epekto ti El Nino. May basar ti validation report manon iti 72 nga hektarya na mulan iti pagay ken 93.5 nga hektarya nga namulan ti mais iti nakarong na apektuhan wenno severe stage ken saanen nga makarecover. Kabayatan na dumanon met iti 90 nga hektarya nga namulan ti pagay ken 1,000 nga gasot 63 hektarya nga namulan ti mais iti partially damaged. Dagatoy nga agricultural lands ang naapektaran ken rain-fed area atalon iti agdagop 1,000 talwagasot
sa nga pulo kat may nga farmers. Inlawlawagmat ni RTD Dagyo nga ada dagiti rehabilitation plan nga inimplementar ti departamento babayan iti panakay koordinarda kadagiti local government units kan kasamatan ti Agriculture Program Coordinating Office. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mangrove tree planting sa San Andres, Catanduanes, isinagawa ng Uniformed Personnel Disaster Response Unit. Narito si Jan Tatad para sa balita. Nagsagibon in mangrove tree planting and uniformed personnel kan Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Army as in Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwaan in San Andres kan nakaliis na semana. Sa nasabing aktibidad, nakapagtanom ni nasa 200 na mangrove seedling sa baybayon kan Barangay Asgad as in ini para subuot sa first quarter ngunyan na taon sigon sa LGU San Andres. Nakaibahan man kan nabanggit na uniformed personnel as in MDRRMO sa nasabing mangrove tree planting ang mga opisyales kan nasabing barangay as in ang mga lokal digdi. Obheto kan mga partisipante na mapakusog pa ang sistema kan coastal protection sa indang banwaan, ninhulita ang mangrove trees made bid sa indang kapasidad na maging natural na harang laban sa makukusog na paros, balod asin bagyo na nakakabawas sa pagkakapektar sa mga residente na nakaistar harani sa baybayon. Mientras tanto, sinabi pa kan LGU San Andres na ang aktibidad na ini saro sa nasa sa indang mga programa na makakabilog sa mas matibay pang komunidad. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of Energy ikinatuwa ang pagpapatayo ng 150 megawatt solar power plant project sa Cebu sa pamagitan ng PPP. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Gihangop sa Department of Energy kon DOE ang katukuran sa usa ka 150 megawatt solar power plant pinagi sa public-private partnership tali sa lukang gamhanan sa lalawigan sa Subo. Gisaksihan ni DOE Secretary Rafael Lotilla ang pagpirma sa consortium agreement pinanguluhan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia tali sa Acciona Energia Global o Freya Renewables Incorporated niadtong weekend. Matud ni Lotilla, ang pagtubag sa problema sa enerhiya dili lamang kutob sa national government. Ang pagtambong sa DOE Secretary ug ingon man ni Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr. usa-usab sa pagpakita sa tibuok nga pagsuporta sa Marcos administration sa lakang gikan sa lokal nga gamhanan. Mitambong ug misaksi usab sa maong pinirmahay si Ambassador of Spain to the Philippines Miguel Otray. Ang maong agreement magsunod sa Build Transfer Operate Scheme. Ang planta itukod sa consortium sa Acciona Energia ug Freya Renewables sa luna nga gipalit sa lokal nga gamhanan sa lalawigan sa Subo sa lungsod sa Daan Bantayan. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, 24 na establishmento na walang mga permit ipinasara sa Iloilo City. Narito si Emmy Santiagudo para sa detalye ng balita. Naglabot sa 24 ka mga establishmento komersyal ang ginpasiradahan sang Iloilo City Government bangod sa ilang nga pag-operate nga wala sang business permit. Suno kay Nestor Canong, head sang compliance team kag Task Force and Moral Values Formation, kalabanan sa mga establishmento mga balay ilimnan kag mga magagmay nga restaurants. Dugang niya mga ginserbihan sa closure orders na paslawan nga magkuha o kung nagpa-renew sang ilang nga business permit subong nga tuig. May iba naman nga kulang sa mga health cards sa mga personnel kag ang iban
wala mapaidalom sa training ang ilang nga mga bouncers nga klaro nga paglapas sa pila ka mga ordinansa nga ginapatuman sa Iloilo City. Nagpangabay naman si Mayor Jerry Trenia sa mga nasambit nga establishmento nga magpadulong sa City Hall agud magiyahan sa mga kinahanglanon nga mga dokumento para maproseso kag makuha ang ilang nga business permits kag makabalik sa ilang nga operasyon. Ginpayag naman ni Kano nga mas mahapos na ang pagproseso sa mga business permit pinaagi sa mga off-site centers nga ginpahamtang sa mga nagkalain-lain nga mall sa syudad sang Iloilo. Nagikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Klase sa mga paaralan sa bayan ng Mawab sa Davao de Oro, balik normal na matapos makauwi ang mga evacuee na epektado ng landslide sa bayan ng Mako. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Sugod karong simana, balik na sa normal ang klase sa mga eskwelahan sa lungsod sa Mawab sa Davao de Oro, humang gipakante na kini sa mga biktima sa landslide sa Masara sa Mako nga nahitabo nitong February 6. Sumala ni Elizabeth Uy, head sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Mako LGU, nakauli na ang kadaghanan sa mga namakwit ngadto sa ilang mga lugar gikan sa mga evacuation center sa Mawab, kagilangkuban sa Andili National High School, Nuevo Iloco Elementary ug National High School, Nueva Visayas Elementary School ug Lorenzo Sarmiento National High School. Sumala ni Uy gikan sa 1,085 ka mga pamilya ana lang sa kapin 300 ka mga pamilya ang nahibiling evacuees kinsa mga residente sa Barangay Masara ug pila ka purok sa Barangay Mainit, Tagbaros ug Elizalde nga di na nila pwedeng balikan human kining gideklara nga no habitation zone sa Mines and Geosciences Bureau 11 tungod sa nagpabiling peligro sa landslide. Ang nahibilin nga mga residente gibalhin na sa Elizalde Elementary ug National High School sa lungsod sa Mako, samtang ang uban sa baguhay lamang gi-turnover nga temporary shelter sa samang barangay. Karong adlaw, usa ka Thanksgiving ang ipahigayon sa Mako LGU para sa Mawab LGU tungod sa dakong tabang niini sa ilang mga ginsakpan sulod sa kapin usa ka bulan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Iligan groundbreaking ceremony isinagawa para sa kauna-unahang Women Crisis Center sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvidad Bashir. Ang groundbreaking ceremony alang sa katukuran sa unang Women Crisis Center sa Dakbayan sa Iligan, opisyal nga gipahigayong karong bag-o sa Barangay Dikilaan sa maong Dakbayan. Ang nasangpit nga sentro ubos sa buhatan sa Gender and Development Office o GAD sa lokal na kagamhanan sa Iligan. Dako ang kalipay sa mayor sa Dakbayan nga si Mayor Frederick W. Siao tungod kay napatuman kini atol sa yang termino o administrasyon. Ang ubang mga programa o proyekto sa LGU Iligan alang sa kababaihan naglakip sa nagpadayon nga mga inisyatiba o ubang pang mga giplanong proyekto ni Mayor Siao o sa kinatibuk-an sa LGU Iligan alang sa sektor sa kababaihan sa Tibok Dakbayan. Usa sa mga prioridad ni Mayor Siao ang paghatag o pagtagad tabang og suporta sa mga kababaihan, ilabi na sa mga babae nga biktima sa pang-aabuso ug uban pa. Mula sa RP Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.